Hello guys, this is Dad of Julaga TV and welcome back again to our Facebook page and YouTube channel. And bago ang lahat ay nagpapasalamat muna tayo kay Lord dahil binigyan tayo ng opportunity, talent na ganito pang magamit natin sa ating trabaho. And thank you so much guys for choosing us as your personal barbers. Maraming salamat po sa mga client natin na walang sawang pumupunta rito at nagpapagupit sa atin. Shout out sa inyong lahat. At ang topic natin ngayon guys ay ang customer is always right. Siyempre dito lang yan tayo sa barbershop ang pag-uusapan natin. Dito lang yung ikot-ikot natin guys. And of course, customer is always right guys. Kasi nga kung anong ipapagupit nila, dapat yun lang yung sundin natin. Yun yung gagawin natin. Kasi nga silang magdadala ng kanilang buhok, silang mag-aayos, kung saan sila pupunta, kung para saan ba yung ipapagupit nila, may events ba or sa school o kung saan man. Kaya dapat sundin natin yung tayo mga barbero, yung ipapagawa lang ng mga client natin para mas ma-feel naman nila kung anong ginawa natin sa kanila. At the same time, kung kaya rin naman ng buhok nila, depende rin guys yan sa texture ng buhok nila, sa ulo o kung gaano kakapal yung volume ng buhok nila. Kung kaya naman, ayun, talagang sundin natin sa kanila. And depende lang din guys meron din minsan kasi hindi kasali rito guys yung always customer right. Pag yung magalaw na yung customer guys, bawat isang kasi natin minsan, bawat isang sudsud o yung galaw natin minsan tumututok pa sa salamin. Kaya yung mga barbershop ay nire-recommend ko rin sa kanila na wag na nilang lagyan ng ano bang tawag dito, salamin dun sa likuran. Kasi pag nilagyan natin ng salamin or nilagyan nyo ng salamin yung barbershop nyo, galaw lang ng galaw yung mga customer na ginugupitan nyo. Kasi Pilipino nga, nakahiligan na ng mga yan. Kumbaga nakahiligan na rin natin. Hindi katulad sa ibang bansa, sa Amerika or saan mang lupalop ng mundo guys, ng bansa guys. Yung mga ibang barbershop talaga walang salamin sa likuran para hindi nakikita, hindi galaw ng galaw yung mga customer na ginugupitan natin. Ganun na lang yung gawin natin. Pero yung mga gusto naman ng client natin kung anong ipagawa natin, pilitin naman natin guys na magawa para mas maganda. Kasi nga kaya sila nagpagupit para gumapo, hindi para maiba yung itsura nila, para magustuhan nila. Kumbaga kaya sila nagpagupit, maging presentable para sa lahat ng pupuntahan nila kung ano mang events yan. And importante din guys na kinakausap natin yung client natin kung ano mang gusto nila, kung anong gusto nilang ma-achieve para mas smooth yung paggawa natin. Kumbaga konti na lang yung mga gagawin natin sa kanilang ulo, or alam na talaga agad natin yung gagawin natin sa kanila, hindi na tingin sa salamin. Maging aware din tayo guys sa mga gusto nila minsan para babalik-balikan tayo ng mga customer. Kasi nga pag hindi ka aware sa mga sinasabi nila or sa kagustuhan nila, hindi ka babalikan yan guys. Paulit-ulit lang yan na maghahanap ng ibang mga nababagay, kumbaga yung compatible sa kanila na manggugupit. Kaya pag nahanap nyo na guys yung mga customer na mga para sa inyo, kasi may kanya-kanya tayong mga customer guys na para sa atin talaga. Kumbaga mayroong palipat-lipat, pero kung para sa iyo talaga, babalik talaga yan. Hindi magsasawa yan na magpagupit sa iyo. Pag tubo pa lang ng buhok nila, magpapagupit na yan. Kaya dapat nating intindihin din, kumbaga tingnan din natin yung opposite side nila na ayaw nila sa atin or ayaw nila yung gupit mo. Gawin nating mas maganda, kumbaga positive side. Gandahan natin yung gupit natin para mas lalo tayong balik-balikan. Kumbaga engage natin yung sarili natin sa kanila na maging maayos. Kumbaga maayos yung relasyon natin kahit client natin sila or barbero nila tayo, para mas maganda. Para sa atin guys, yung customers is always right ay 50-50 yan. 50 para sa barbero, 50 para sa customer. Kumbaga magkaintindihan muna kayo kung kaya ba ng ulo niya or ipapagupit niya or buhok niya yung ipapagawa niya. Meron din kasing hindi kaya talaga guys Or kung kaya naman, di gawin mo kung anong makakaya mo. Ipaliwanag mo lang na hanggang dun lang ang kaya mo. Kumbaga hindi mo pa talaga kaya yung mga bagay na yung smooth, mga crispy, ganyan na paahit. Meron kasing ganun guys, yung hindi pa kaya or medyo nakukulangan pa sa pagka-crispy. Pero okay lang yan. Pag dire-diretso ka lang sa pagugupit hanggang hindi mo alam ang crispy mo na palang maguhit or mag-ahit, may ganun din kasi kung baga para ka lang nagdraw-drawing din yan na una para may skeleton muna hanggang maging portrait na talaga.
Yun, ganun lang guys yung gawin natin. Gawin nating motivasyon yung pang-araw-araw nating trabaho para mabigyan ng kung ano man yung magandang buhay yung pamilya natin. Kaya naman tayo nagtrabaho para sa pamilya natin. Then at the same time kasama natin si Lord yan sa buhay natin sa pang-araw-araw. Ayan, maraming salamat guys ayan sa panonood nyo dito sa mga videos natin. Please like and share naman para mas marami tayong mga ma-inspire na mga barbero. Kumbaga yung mga nagsisimula pa lang mapanood nila to ayun, ganun lang nagsimula si Julaga. Ganun nga din ako nagsimula guys nung pandemic lang, talagang hindi pa ako marunong. Pero ngayon medyo nakakagupit na talaga ako. Kita nyo kahit papano nakakatapos na ako or nakakortehan ko na yung mga gupit ko. At na-appreciate na rin ng iba. Ayan, kung dati hindi na ako na-appreciate, ngayon okay na. Kumbaga ayos na din. Hindi man ganun kagaling or kaganda, at least nakakatapos tayo. Napapasaya natin yung mga customer natin. Ayan, God bless us all guys. Thank you so much.